So, ayan nga, sasakay kami ng metro. Samahan nyo ako pumunta ng Karama kasi magpapagupit ako ng kilay. Magpapayos ako ng kilay threading kasi almost how many months na hindi ko napapayos ang aking kilay. Kaya humahaba na. So, ayan, naglakbay kami. So, nakikita nyo yan. Yan, nakapasok na ako dyan before. Pero, tapos ko na yan puntahan. Kaya, ngayon, samahan nyo ako. Tara, punta tayo ng Karama. The next station is World Trade Center. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next Ayan, aura habang nasa metro. So, hindi ako pwede yung hindi makikita sa camera. Alam niyo naman ang aking peg. Selfie is life. So, kahit na panandalian, kailangan makita ko sa cam. Kasi ako ang videographer. Hindi ko na pinakita yung pagpunta namin mismo dyan sa salon. So, matatagpuan yan sa Alatar Karama. So, punta kami ng Hollywood Salon. So, pinay yung mag-aayos ng aking kilay. So, ayan nga, nilagyan niya ng anik-anik ang aking kilay kasi sabi ko ayoko na masakit. So nilagyan niya ng lotion, nilagyan niya ng powder. Sabi niya, ang kapal ng kilay mo, grabe. Sabi ko, oo kasi I think May pa yung paghuling pag-aayos ng aking kilay dyan. So tapos na niyan lagyan ng powder at saka lotion. So, tinas yung kilikili ko kasi syempre, pag magpapathreading ka kasi ng kilay, kasama kang gagawa. So, itataas mo yung kamay. Sabi ko, oh my God, ang aking kilikili ay maitim. Pero hindi naman siya maitim totally. Kasi nilinis ko naman siya. Ayan, simula na ang aking pagpapaganda ng aking kilay. So, syempre, kailangan yung kamay itaas, hawakan kasi nga, hindi niya magagawa. Tsaka pag hindi mo siya hinawakan, masakit talaga. Eh, ang init dyan sa lugar na yan kasi nga, bagong lipat sila kasi nung nagpunta ako sa kabila. So, syempre, kapag nainitan ako, alam niyo naman ako, pasmado ako. So, nagbabasa yung aking kamay. Kaya dumudulas. Kaya sabi niya, hawakan mo siyang mabuti. Kaya sabi ko, saglit, nawawala yung aking kamay. So, stay pa rin kasi kuha siya ng thread. Kasi napigtas. So, ayan. Start na naman. And then, rest. Lumabas kasi siya dyan saglit kasi may kinuha siya. So, ako syempre, naku, grabe yung aking mata. Isa. Namumula-mula. Pero maganda naman siya. Makapal pa nga kung tutusin. Kasi sobra kapal talaga ng kilay ko. Kasing kapal ng aking mukha. So, hinihintay-hintay ko siya dyan. So, habang hinihintay ko, syempre, alam niyo na, aura-aura ng konti, pakit-kit, ayan, di ba? Walang filter yan, natural yan, kaya ang pangit ng aking itsura. So, ayan na, bumalik na siya, dala niya yung panibago niyang sinulid, kasi napigtas. And then, aayusin na niya, kasi, so, ayan, nililinis-linis na niya, kasi nga, alam niyo ba, nasa haba ng kilay ko, need niya yung gupitan. So, gugupitan niya yan. Kasi nga talagang, sobrang ganyan ang kilay ko, hindi ko alam. Siguro naman ako sa tatay ko. Ang tatay ko kasi mahaba din. Humahaba din yung kanyang kilay. So, ako, ayan, humahaba na ang kilay, humahaba pa ang nguso kapag nakakita ng hindi ka nais-nais sa aking paligid. So, yan, dire-diretso lang hanggang sa mapantay niya yan. So, nasa kabilang side pa lang siya ng paglilinis ng aking kilay. Imagine mo, ang hirap linisin. Pero tuwan-tuwa siya kasi nga, no need na lagyan ng eyeliner o kaya yung aartehan pa. So, normal na normal daw yung aking kilay. Talaga, ang itim-itim pa ng pagkakakulay. So, yan. Sa kabila naman siya, ayusin niya mabuti. Kasi talagang kailangan pantay para pagbalik ko ulit. Kung ilang buwan yan, hahaba na naman. So, sumasabay sa haba ng aking buhok. So, sana yung paghaba ng kilay ko is paghaba rin ng aking buhay kasi marami pa akong dapat gawin dito sa ibabaw ng lupa. So, ayan, sa kabilang side naman siya. Hindi siya masakit kasi sanay na ako. Sa Pilipinas kasi hindi ako nakapagpaganyan kasi
wala akong time. So, tinatanong ko niya magkano extension ng kuko. Siyempre, pasyala-syala ng konti. Imagine nyo, 150 dirhams pa extension ng kuko. Sa atin siguro almost 2,000 yun. So, the same lang, di ba? So, ayan yung pisahan na niya, yung kabilang, hindi pa rin kabilang side, yung gitna muna. Kasi sa lubungang kilay ko, naalala ko nung bata ako, nanay ko kasi ang nag-aayos ng gitna. Kasi talaga ang kilay ko sa buo. Sa lubong. So, ayan, taas na naman ang kamay, kilikili is life. So, sabi niyo, kung nataas yung kilikili mo, yun na lang isang kamay. So, ayan nga, tiis ganda. Pero hindi naman siya masakit. Yan, patapos-tapos na. Nililinis-linis na niya. Talagang need ko maging maganda sa aking kilay. Then, habang gaganyan siya, kwento ako ng kwento. And then, yung friend ko, tapos na siyang gupitan. So, ako naman nga hinihintay niya dyan. Siyempre, hindi ako pwedeng hindi nagkikwento na ako. Para bang kulang ang buhay ko pag hindi ako nagdadaldal. So, ayan na naman. Kasi, gugupitan na naman niya yung kabila para maging pantay. Hintayin na lang natin kung ano yung kalalabasan ng aking kilay. So, pagkatapos niya. Pero last time, nung pumunta ako dyan, nainis ako kasi yung nagkilay sa akin pinaidin. Pero masungit siya. Kasi ang bigat-bigat talaga nung kamay niya. Meron ganun na mabigat yung kamay. So, pag tapos niya akong kilayan, may goodness, magaang mata ko kasi mapulang-mapula. Pero ito, hindi. Tapos na. So, ayan, nilinis na. Tapos na yan. Papakita na ang aura. O, ang ganda-ganda. Diba? O, kala mo hindi naman siya, pinaayos. Kasi ang kapal pa rin. Pero hindi, ayoko naman nung one line. Parang ginuhita ng Mongol one. So, ayan, kwento pa rin. Tinatanong ko kasi kung every Saturday ba nandiyan siya para pagka gusto ko ulit magpakilay, babalik ako at siya lang ang aking hahanapin. So, parehas daw kami ng byuda. So, heto na! Diba guys? So, sana nagustuhan nyo ang aking video. So, kung gusto nyo magpakilay na maganda, pumunta lang kayo sa Alatar Karama Hollywood Salon. Babu! See you in my next video!